Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para pumuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will begin po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the Star, the World card, the Tower, and the Page of Cups. Okay, so mukhang sa susunod na mga araw, parang may mga bago na mangyayari sa'yo. Okay, parang out with the old, in with the new. There's even a possibility here of meeting someone na pwedeng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? And pwedeng itong mga pagbabago na to or bagong yugto ng buhay mo na ito is something that you've been waiting for or wishing for. Okay? Na parang mabibigyan ka muli ng buhay o ng pag-asa. Okay? And then you have here the Nine of Swords, the Ten of Pentacles, the Page of Swords, and the King of Cups. Pero, sa nakikita ko dito, maaaring may isang tao dito na tipong nagmamasid sa'yo or biglang naiisip ka. Or pwedeng siguro ma-realize niya na mahal ka pa niya or gusto niya na mabuo muli kayo or magkabalikan muli kayo. Okay? Pero hindi ko, kuha pa tayo ng ibang cards. Okay, so we have here the Five of Swords, the Fool, okay, the Devil. So parang wala ka ng pakialam dito sa tao na ito. Alam mo kasi yung mga mali na ginawa niya sa'yo, alam mo yung ugali niya, alam mo na sinungaling siya. So, parang ayaw mo nang ma-stress, ayaw mo na siyang isipin. So, wala ka nang paki sa kanya. Okay? Na parang attracted ka na din doon sa bago na nakilala mo. Okay? And then we have here the Seven of Pentacles and the Two of Wands. So, ang mangyayari is, parang you're going to take your time, no? Hindi mo mamadaliin itong bagong connection mo na ito. Parang ang tirada mo dito is long term. Hindi yung madalian or hindi yung mga tipong pansamantala. So, you're going to wait or be patient about it. Okay, and then we have here the Ace of Wands, na which will eventually lead nga into a new relationship kung saan talagang napaka-passionate and napaka-romantic. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. We have here the Three of Swords, the Ten of Pentacles, the Fool, and the Five of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, maaaring makaramdam ka pa rin ng kalungkutan, panghihinayang sa relationship ninyo or sa ex mo kung halimbawang naghiwalay kayo. Okay? Pwedeng iniisip mo na mag-move on na lang or start a new chapter in your life, pero somehow natitigilan ka kasi nga naman
masakit, tsaka talagang nanghihinayang ka dito, ang dami mong regrets. And then we have here, the Four of Cups. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, conflicted pa rin yung loob mo. And nandun pa rin yung naiisip mo nga siya, na-miss mo siya. Basta, ganun yung eksena. Hindi ka maka-move on, hindi ka maka-get over. And, alam mo sa sarili mo na kailangan mong mag-move on. Alam mo sa sarili mo na tapos na ito. Pero syempre, dahil sa mahal mo or minahal mo, ang hirap na gawin yung mga dapat mo na gawin. Okay? And then we have here the King of Cups, the Devil, and the King of Wands. Ang malala dito is maaring malakas pa rin yung connection ninyong dalawa, or malakas pa rin yung paghila ng energy ninyo sa isa't isa. Maaaring may feelings pa rin naman siya sa'yo, pero ayun nga lang, masyado ng toxic yung connection ninyo na dalawa. And ayun nga, kasi nga maaaring nagkaroon kayo ng third party situation. And maaaring hanggang ngayon, sila pa rin noong third party. Wala naman siyang kasing ginagawa para matigil yung relationship nila nung third party. Okay? And then we have here the Five of Swords. So, kung halimbawa mag-reach out sa inyo yan, tumawag sa inyo, asahan mo na hindi totoo or meron siyang mga hindi sinasabi sa'yo. Okay? And you probably know that already about this person, kaya nahihirapan ka kasi alam mo kung ano yung dapat mong gawin, pero dahil sa mahal mo, hindi mo magawa-gawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the King of Wands, the Hangman, the Ace of Cups, and the Strength card. Okay, so if you are dealing with a Leo, okay, malaki yung chance na Leo yung person nyo. Malaki yung possibility na itong tao na to ay nagkaroon na ng realization at gusto niyang makipag-ayos sa inyo, gusto niyang humingi ng tawad sa inyo, okay? At ayun nga, parang papaamuhin niya muli kayo para maging kayo muli. Okay? So, kung itong tao na to ay walang ginawa before or parang pinabayaan ka noon, pwedeng sa susunod na mga araw nga, meron na siyang gawin, no? Para magka-reconnect kayo. And then we have here the Two of Wands, the Ace of Wands, the Three of Swords, and the Four of Cups. So, maaari nga nalandi-landiin ka na naman, suyo-suyuin ka nitong tao na to. Pero mukhang hanggang ngayon, heartbroken ka pa rin sa ginawa niya sa'yo. Lalong-lalo na kung nagkaroon ng third party situation or nakipaghiwalay siya sa'yo dahil sa meron siyang ibang nakilala. Okay? So, nakikita ko dito na nanghihinayang naman talaga siya na nawala ka. Okay? Pero masakit masakit sa'yo. Tingnan natin. Four of Pentacles. Hanggang ngayon hindi mo pa rin makalimutan. Parang pinanghahawakan mo pa rin yung ginawa niya. Okay? Kaya kahit na sinasabi niya sa'yo na ikaw yung gusto niya, magsiseryoso siya sa'yo, nag-aalinlangan ka ngayon kung tatanggapin mo ba or kung paniniwalaan mo ba siya.
Okay? And then we have here the High Priestess and the Six of Cups. So, nagiging wise ka ngayon dito. Nag-iisip ka talaga ng maigi dito. Kung babalikan mo ba siya or hindi. Okay? And with the Three of Wands here, ibig sabihin, malaki yung chance na baka mag-move on ka na lang kaysa sa makipagbalikan ka sa kanya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.